Bureau of Custom, Deputy Chief of Staff of the Commissioners. Opo, ito'y kaugnay sa mga yung kaninang report ni Paring Eman, yung mga balikbayan boxes na na-turn over na po sa mga pamilya ng mga OFWs. At hingi nga tayo ng update. Itong mga luxury cars ng Diskaya. Attorney, good morning. Ay, Sir Rod, good morning po. Opo, kumusta? Maimbunttag. Mayong buntag, pagbati po mula kay Commissioner Ariel sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Okay, kanina sa report po ng aming kasama na si Radyoman Eman Mortega na i-turn over na pala itong mga balikbayan boxes no, sa mga pamilya ng mga OFWs. Attorney, ilan po ang nakatanggap na at ay ngayon na na-enjoy na yung mga laruan siguro dyan, nadala ng kanilang nanay na nasa abroad, yung iba dyan siguro hindi na meron pa, na, ano pa ba, intact pa ba yung loob, yung mga items? Himay-himayin ko po yung tanong niyo po, no? Opo. Una po, meron po tayong napiling 20 pamilya kahapon ng mga OFW na naging bahagi ng ating programa. Nagiging symbolic lang po ito ng ating umpisa na itong last batch na lang po ito ng itong mga natitirang mga abandonadong balikbayan boxes sa ating ports. Mm-hmm. So mahigit 20 po silang pamilya kahapon na kanila na pong naiuwi, no? Yung kanilang mga balikbayan boxes. Patungkol naman po sa kondisyon ng mga laman ito, unfortunately po talagang sa tagal po ng panahon, meron po talagang mga expired na, mga nasira pagkain. Alam niyo po, Sir Rod, no? Yung iba doon, parang 3 years in the making na, no? Mm-hmm. Wala pa po kami sa Bureau of Customs, problema na po pala yung ganyan, bayan back, no? So, yan po ay dinocument naman at pinayupo natin yung ating mga OFW. Pagdating po ng kanilang mga kahon, ay i-document po nila, no? Ilista po nila kung mayroong mga sira dito at yung value nito, ipagbigay alam sa Bureau of Customs dahil yan naman po ay i-relay natin dun sa deconsolidator, no? Mm-hmm. Nakikipagtayan kasi ang mga kumpanyang ito na nangangako sila compensate nila itong mga naging manit. Oo. Okay. Attorney, medyo nawawala-wala po yung signal po ninyo. Opo. Ay, sige sir. Alright. Yes, sir. Siguro pihit ng konti, attorney. Yan. Yeah. Opo. Kayo ho ba'y mobile? Mobile tayo sir, pero okay naman po. Alright, sige. Okay. So, doon tayong binabanggit nyo nga po, nangako naman yung mga kumpanya na nagpadala nito na sasagutin ho nila yung mga kung anumang damages na mayroon dito sa mga balikbayan boxes ng ating mga kababayan? Yan po yung mensaheng pinarating nila sa Bureau of Customs. Opo. No? Siyempre, pawakan po ng Bureau of Customs yan. At kung sila naman po ay talagang in good faith at gusto nilang manumbalik at bawiin yung kanilang reputasyon, no? Sana panindigan nila yung kanilang mensaheng yan, no? Sila, mag-set up sila parang compensation fund para sa mga naging biktima ng kanilang kapabayang ito. Ayun. So, pero hindi pa rin sila lusod, di ba? Dito sa nangyari na umabot ng taon bago yan na ipadala sa mga consignee rito, sa pamilya ng mga OFW. Ay, opo. Totoo po yan, no? In fact po, tayo ay pagpulong sa NBI dahil sa pananaw po ng ating Commissioner Ariel Pomoseno, talagang may panloloko po dito, no? Sa commission po namin, no? Base sa lahat ng mga na-abandon ng containers, mahigit 300 million po yung kanilang nakalap na pondo rito, So, bakit po nila hindi ito nabayaran kahit na alam nilang nagkakaproblema na sila sa kanilang liquidity, tuloy pa rin silang tumatanggap ng mga kahon, no? Talagang may panloloko pong naganap dito. Yun. Pero hanggang penalty lang o pwedeng maisara yan yung kumpanya nila? Sa kasalukuyan po, Sir Rod, no? Nag-issue na po ng revocation order ang Bureau of Customs. Hindi po nakihintulutang mag-operate sa Bureau of Customs, no? At sa pagdinig din po natin, para maging patas naman din po tayo, pati po pala yung mga ilang deconsolidator ay naloko din ng mga consolidator na ito, no? So talagang ang problema po natin ay nagaganap sa ibang bansa dahil nahuhumaling yung ating mga OFW na tumanghilik sa kumpanya. So hindi naman po pala nila ipoproseso pagdating sa ating bansa, no? So yan ang sinusolusyonan natin. Magkakaroon tayo ng mga polisiyang ilalabas patungkol po dyan at sana mabawas mga ganitong pagkakataon kasi hindi po talaga nararapat lang ganito para sa ating mga OFW. Ito maisingit ko lang din, maitanong ko lang din sa inyo. Curious lang kasi, attorney, may mga nakikita ako sa online
na nagbebenta ng mga balikbayan boxes. Ewan ko, balikbayan boxes ba na siya? Pero may mga nag-unbox eh. Binili nila ito sa ganitong halaga lang. Ang daming laman. Ewan ko ba kung yun ay balikbayan box or ito ba inaano nyo rin? Na karating na rin ba ito sa inyong opisina? Yung mga ganitong klaseng mga nangyayaring unboxing na mga malaking karton na parang balikbayan box na punong-puno ng laman? Tama yan, Sir Rod. No? May ganyang impormasyong nakarating sa aming opisina. Kaya lang po, ang nililinaw po namin, wala pong inauction, no? Wala pong pinasubasta ang Bureau of Customs na mga balikbayan boxes. Oo. Kung matatandaan po natin, ang naging mode of donation po natin ay papunta po sa Department of Migrant Workers. No? Siya namang nagsabi na kanilang ibibigay sa pamilya ng mga OFW pursuant sa kanilang mandato ang mga corn. So wala pong nangyaring pagsusubasta ng mga balikbayan boxes na yung mga nakabili ko ay pinagbebenta rin naman ito. No? So biniberipika namin yung mga ganitong impormasyon dahil hindi po namin makita paano po nila sasabihin na napanalunan nila ito sa Bureau of Customs. Ganong wala naman pong pagsusubastang naganap. Ayun. Okay. Dapat din siguro investigahan, attorney, no? Baka Tama po mamaya, yan. baka may nangyayari talaga na hindi lang nakakarating sa inyo pong opisina. Tama po yan. No? Pero sa aming palagay, either po baka para lang mag-trending, minsan po kasi may gano'n, no? Pinalalaman na nakuha nila sa Bureau of Customs ang kahon, pero hindi po namin maisip kung paano po magaganap yun. Ganung wala naman po kami pinasubastang balikbayan boxes sa pribadong sektor. Ito po dinonate natin sa Department of Migrant Workers. Oo. Para mag-trending, para sa content lang. Pero hindi ba nila naisip na may hindi magandang implikasyon para sa Bureau of Customs? Alam niyo po, Sir Rod, sa ahensya po namin, talaga pong lagi kami ang punching bag. No? So, kami ang nakikita. Kahit na sa problemang ito ng balikbayan boxes, kami po ang napagbubuntungan ng galit ng ating mga OFW. Sa kuryang palad naman po, no, sa aming dialogo kahapon, nagkapaliwanagan po tayo na wala po talagang kinalaman ang Bureau of Customs sa pagkakaabandonan nito. Ito po talaga ay dahil sa hindi pagproseso ng mga consolidator at hindi pagbaba mga fees kung kaya't naging abandonado ang mga kahong ito. Ayun, okay. Dito naman tayo sa mga luxury cars ng Diskaya. Sana makasali tayo rito, kaso nga lang wala talaga eh. Wala pa. Attorney, kailan ho mag-uumpisa uli yung yung auction? Pag-auction rito sa mga luxury cars. Pagkatapos po nung ating huling auction, no, Sir Rod, no, naunahan po kayo doon sa Rolls-Royce. No, Oo nga. Alam ko kung gusto niyo po yung payong noon. Kaya nga, hanggang online na ako, doon na ako sa online na attorney, bumili lang. Meron palang payong sa online na Rolls-Royce? Hindi po yata tutugma yun. Hindi ba kakasya yun sa sasakyan? Anyway po, ang susunod po nating auction ay February 25. Okay. Kailangan po ito ng mga sasakyan pa rin ng Diskaya kasi po, kung maalala po natin, yung last auction po natin, yung 6 po doon ay first time na i-auction. No? So, ito po yung pangalawang pagkakataon na i-auction. Bababa po natin ng kaunti yung presyo nito. At siguro po, no, kung sakasakaling hindi pa rin po ito mabenta, ay doon naman po papasok yung mga ibang remedyong available sa Bureau of Customs. So, andyan na po yung pagtatanggap ng direct offers. Pero maglalabas po kami ng announcement patungkol po dyan, pati po yung mga panibagong floor price para po sa mga sasakyang ito. Mga magkano ho ang ibinaba yung presyo? Iintayin ko po yung report ng komite, no? Pero sa pagkakaintindi ko po, tinaasan po nila yung depreciation factor upang mas mapababa pa po yung presyo ng mga sasakyan. No? So, maglalabas naman po ng notice of public auction ang Bureau of Customs at nagkataon naman po ay mabigyan ng pagkakataon yung mga interesadong bidders na makilatis ang mga sasakyan at ma-determine ang kanila magiging base sa floor price po. Ayan. Pero kumusta pa ang kondisyon ng mga sasakyan? Kasi di ba mga masaselan yan attorney, di ba? Yung pintura, yung itsura. Kasi nasa labas lang siya. Opo. Meron naman po tayong mga proseso ng pagkakaroon ng maintenance. Siyempre po, iba
talaga kapag nasa garahe siya. Oo. Kaya lang po, meron naman po tayong patakaran na as is where is. So kung ano po yung makikita ng ating bidders, no? Magkakaroon naman po tayo ng public viewing dyan. Oo. Kung ano po silang makikita, yun din po yung kanilang ibibid, no? Kumbaga as is where is, kung ano yung kondisyon nito, kung may nakita silang depekto sa pintura, kung may nakita Oo. silang kaunting tama, ay dapat maging bahagi ng kanilang ibibid po, no? Yung mga ganitong Ayun. kondisyon. So paano yung ibang mga ano dyan, yung buwis? Kung ako'y bibili, nanalo ako sa auction, sa bidding, yung buwis niya, Wala na pong buwis, no? Wala Yung na. Yung inyo pong bid, yun na po yung parang selling price. No? okay. All Oo. in up yan. Ang magiging cost nyo na lang po siguro ay yung inyong succeeding na pagre-rehistro Mhm. sa Land Transportation Office, no? Yun na lamang po ang inyong i-anticipate na cost. Pero as far as the Bureau of Customs is concerned, kung ano po yung bid nyo, yun po yung winning bid, yun lang po yung Yun. inyong babad. Yun na yun. Alright. Okay. Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Rod. Magda umaga po. Mayong buntag po. Mayong buntag o dagang salamat. Alright. Attorney Chris Noel Bendijo, kaalam